Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, September 17, 2025. Sa kasalukuyan nga po, ang low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay naganap na nga po itong bagyo na may kategorya na tropical depression na kung saan may lakas na umabot sa 55 km per hour at may pagbugso na umabot naman sa 75 km per hour. At kumikilos ito pa hilagang kanluran na kung saan nga po ay posible nga po itong tumbukin ang Northern Luzon. Kaya at huling namatan sa layong 125 km of Dilasag, Aurora. Na kung saan nga po inaasahan po natin ngayong araw ang maulap na papurin at mga pag-ulan. Kaya naman po ang ating mga kababayan, lubos po natin pinaghahanda sa mga possible na pagbaha at pag-uho ng lupa lalo sa mga mabubundok na lugar. At dahil dyan, inaasahan nga po natin na makakaranas tayo ng mga localized thunderstorm at mga pagkulog at pagkidlat, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, at makikita rin nga po natin ang low pressure area na sa pa-boundary ng ating Philippine Area of Responsibility, ang unang LPA na ating minomonitor. Na kung saan nga po makikita rin natin at palabas na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit yung paghila nito ng hanging habagat ay makakapekto pa rin sa ating mga kababayan, lalo na sa Palawan area. Samantala, kapansin-pansin din po ang kasunod nitong bagyong si Mirasol. Isa nga pala, ang tropical depression na ito ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay may local name na nga po itong Mirasol. At dahil dyan, makikita pa rin po nga natin itong si Mirasol ay may kasunod pa. Nasa boundary rin ng ating Philippine Area of Responsibility na makikita natin sa may silangang bahagi ng ating bansa. So may tatlo po tayong masamang panahon na minomonitor. Sa kasalukuyan, dalawang LPA at saka isang bagyo na may kategory na tropical depression si Mirasol. Samantala, bukod dyan ay mayroon pa rin po tayong minomonitor na mga weather system na kung saan nga po makikita natin sa may hilagang Luzon ang hanging sterlis or mainit na temperatura na nanggagaling sa Pacific Ocean. Samantalang dito naman sa kanlurang bahagi ng Palawan or sa timog ng Palawan, makikita naman natin ang hanging habagat na kung saan nagdadala rin ito ng maulap na papurin at mga kasilat na paulan. Na kung saan nga po ang pagbuo ng mga masamang panahon ngayong buwan ng September ay possible na malakas nga po dahil mayroon tayong dalawang weather system na siya nagpapalakas ng mga pagbuo ng LP or bagyo sa ating bansa. At base rin sa pinaka-latest track ng inilabas ng Pag-asa sa buwan ng September ika-16 hanggang 22 ay may makita po natin sa pinaka-tropical cyclone forecast natin, tropical cyclone threat potential, na kung saan makikita natin ang bagyong si Mirasol ay nasa silangang bahagi ng Luzon. Na kung saan nga po possible nga itong dumaan sa Aurora, Isabela, Cagayan Valley region, Babuyan Group of Islands, and then Batanes. So hagi po yan. So ito pong mga nasabing lugar, possible na magpaglan po rin ito yung Dilasag, Isabela, at papuntang Cagayan Valley. Sa eastern po yan, eastern. And then, magtatagos dito sa may Babuyan. Mahagip po ng cone of probability ang Batanes. So, makakaranas din po tayo ngayon ng mga pag-ulan. Possible po makaranas ng 50 to 100 mm na pag-ulan ngayong umaga dahil sa masamang panahon o bagyong si Mirasol. At makita rin natin na itong unang low pressure area na makikita rin natin na nasa boundary na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at makikita natin sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantala, sa mga susunod na oras ay posible na nga itong makalabas ng Philippine Area of Responsibility kaya wala na itong banta sa atin. Ngunit ang paghila nito ng hanging habagat na siyang nakaka-apekto po sa ating bansa. Samantala, bukod dito sa bagyong si Mirasol, makikita rin natin dito sa may silangang bahagi ng bansa na may kasunod pa ito na possible na low pressure area. Base yan sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa sa buwan ng September hanggang 22 ng
September. Samantala, pagsapit naman ng September 23 hanggang 29, may bagong senaryo na possible na ang nasa bagyong Simarsol ay nakatawid na ng ating or nakatagos na dito sa may Batanes at papuntang kanlurang bahagi ng ating bansa na kung saan posible na nga itong makalabas ng Philippine Area Responsibility na kung saan makikita natin sa labas na ito si Mirasol. So, habang nasa labas na si Mirasol, yung kasunod nito na possible nga low pressure area ay posible naman na siyang dumaan dito sa may northern portion ng ating bansa. So, possible na Batanes ang tama nito, Batanes at Babuyan. So, hagip pa rin ang northern Luzon. So, ating pong paghandaan po yan sa mga susunod na araw. So, bukod pa nga rito, yung may bagong senaryo na abang naman tinatawid nitong possible na low pressure area. So, mayroon din panibagong low pressure na possible mabuo dito naman, matatagpuan naman yan sa silang bahagi ng Mindanao. Na kung saan dito nga po siya possible mabuo at pahilaga ang kanyang pagkilos. So, yan pong mga nabanggit na weather ay tropical cyclone threat potential or outlook po yan na possible na mangyayari sa mga susunod na araw. So atin pong paghandaan kasi nakikita na nga po ito sa pinaka-satellite image natin. So atin pong paghandaan upang sa ngayon makaiwas tayo sa mga malubhang epekto nitong mga mabubuong masamang panahon. So at para naman sa maging lagi ng ating panahon sa ngayong araw, ay asahan po natin makakaranas ng maulang panahon lalo na dito sa may silang bahagi ng Luzon. Kung saan nga po possible na makaranas ng 50 to 100 mm ngayong araw sa Aurora, Quirino, Isabela, Cagayan Valley region at dito sa area ng Babuyang Group of Islands. At inaasahan din natin sa mga susunod pang araw ay mas lalapit ito sa may Batanes or sa Babuyan. Kaya naman ating paghandaan po yan na kung ito ay nasa area ng Babuyang Group of Islands ay asahan po natin na possible nga po na mas mag-enhance pa ito bilang sa tropical storm. So kung nasa tropical storm na to dito sa area ng northern Luzon, so possible po magtaas tayo ng signal number 2 dito sa area ng Babuyang Group of Islands saka sa area naman ng Batanes area. So yan naman po halos buong Luzon ay asahan po ang maulap na pagpurin at mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Kung saan kung pulo i-develop ang mga localized thunderstorm na ito na siyang magpapaulan sa ating bansa. Na kung saan nga ay apektado pa rin tayo ng hanging starlist na makikita nga po natin na siya nakaka-apekto naman sa may ay silangang bahagi ng Cagayan Valley, Babuyang Group of Islands at Batanes. So associated po yan dito sa may bagyong si Mirasol. At associated din yan sa nasa silangang bahagi ng ating bansa na makikita natin sa papasok din na low pressure area. So makikita na po natin na meron tayong minomonitor na 3 kung pagbabasehan din sa tropical cyclone threat potential na ilabas ng Pag-asa. So ito na nga po, nakikita na po natin na siya na nga po yung nasabing potential. Kaya naman lubos po natin pinaganda ating mga kababayan sa buong Luzon. So at asahan po natin ang makakaranas pa rin ng maulap na pag-ulan at mga kalatilat na pag-ulan ngayong araw ang Pulilo Islands, Quezon Province, Laguna, Cavite, Batangas, Bulacan, Bataan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Nueva Ecija at Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate at kabilang Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. Sa makakaranas pa rin ang pinagsamang epekto ng bagyong si Mirasol at hanging habagat na hinihilin naman ng hanging LP na nasa kanlurang bahagi ng ating bansa. So, pinagsamang epekto po yan dahil sa mga pag-epekto nito na siya nagtutulot ng mga localized thunderstorm. So, mga kaulapan sa ating kapawirin. So, kung ito ay full develop nga po, siya yung nakakaranas ng kung saan possible pang umabot sa 1 hanggang 2 oras ang pag-ulan na ating inaasahan na tumagal. So, kung bagya pa rin tayo makakaranas ng maliwalas na panahon dito sa area ng La Union, pagsapit ng umaga, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, at so sa mga kanlurang bahagi ng ating bansa dahil nasa silang bahagi naman yung ating minomonitor na bagyo. Ngunit, sa mga susunod na oras,
So possible na rin po na makaranas po yan na maulap na papurin at mga pag-ulan dahil po sa paglapit nga po nitong bagyong si Mirasol. So kaya po sa umaga, possible pa rin tayo makaranas ng maliwalas na panahon dito sa kanluran, bahagi ng Luzon. So yan po ang ating senaryo natin ngayon. So para naman sa maging lagyan ng panahon dito sa Visayas, asahan po ang maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan dito naman sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu at kabilang din po ang Northern Samar at western ng Bohol or sa may Tagbilaran area. So possible po yan makaranas ng mga maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan kabilang dito sa Cebu, na kung saan yung bagyong si Mirasol, inihilang niya nga po yung hanging habagat, na kung saan nga po yung hanging habagat dumadaan sa Palawan, tumatagos naman dito sa mga nabanggit na lugar dito sa kanlurang bahagi ng Visayas. So sa mga nabanggit po yan na lugar, dumadaan ang hanging habagat at tumatagos naman po yan dito sa Camarines Sur at Camarines Norte. Kabilang na rin ang Masbate at Sorsogon, Albay, Catanduanes, na siya nga po nabanggit natin na makaranas pa rin ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Na kung saan kung makaranas tayo ng mga bagyang pag-aliwalas ng panahon, ay asahan pa rin po ang maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Dahil po yan sa pinagsamang epekto ng hanging habagat at low pressure area. At bagyong si Mirasol. So tatlo po yan. Pinagsamang epekto po yan. So ang mga nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan pa rin po na bagyang partly to cloudy skies with localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. So maging alerto lang po tayo sa mga biglang buhos ng pag-ulan, na kung saan mga inaasahan din po natin sa ating mga kababayan dito sa may Siquijor na makaranas pa rin ng maulap na pabulan at mga kalat-kalat na pag-ulan. So buong Visayas po yan, pinag-aalerto pa rin po natin sa mga possible na malalakas na pag-ulan, na possible pagba at pagguho ng lupa sa mga mababang lugar. Para naman sa magiging lagi ng ating panahon dito sa Mindanao, ay asahan pa rin po natin ang maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao. Kung saan yung umaga, inaasahan natin makakaranas ng maulap na papurin sa area ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Sorsogon, Northern portion of Mindanao. So possible po yan makaranas ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan dahil po sa paghila ng bagyong si Mirasol ng hanging habagat na nagmumula sa timog Mindanao. So at kanlurang bahagi ng Mindanao. So maging alerto lang po tayo na kung saan nga po meron tayong minomonitor na mga masamang panahon na umiril ngayon sa ating bansa. So meron din tayong minomonitor na ang hanging habagat, easterlies, bagyo at low pressure area. Na kung saan at inaasahan din natin ang kung baga makaranas pa rin tayo ng maliwalas na panahon, ay aasahan pa rin po natin ng mga pag-ulan dahil sa nga po meron tayong mga weather system na umiiral sa ating bansa. So inaasahan din po natin ng bagyang maulap na pag-ulan at mga kalat-kalat ng pag-ulan ito sa area ng Caraga Region at Davao Region. So mag-alerto lang po tayo sa mga biglang buhos ng pag-ulan, lalo na sa pagsapit ng hapon at gabi. Dahil naman kung saan mas mataas ang mga potensyal ng pag-ulan, lalo na sa pagsasapit ng hapon at gabi, dahil sa lumalakas na nga po yung mainit na temperatura na dulot ng hangin easterlies. At para naman sa mga ng panahon dito sa Palawan, ay asahan po natin ang maulap na paburin at mga pag-ulan sa area ng Palawan at dito sa area ng Kalayaan Group of Islands. So mag-alerto lang po tayo sa possible na biglaan buhos na malakas ang pag-ulan. Kaya po kung lalabas kayo ng inyong tanan, walain pa rin magdala ng palanggas sa biglaan buhos ng pag-ulan. So para naman sa maging lagyan nating sea condition, so sa kasalukuyan po, wala po tayo nakalagay at taas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating kagatan. Ngunit iba yung pag-iingat po dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, na kung saan nga po may bagyo tayo minomonitor na sa mapanganib sa may babayan natin mga isda na may mga maliliit na sasakyang pangdagat, lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Isabela, Aurora at Cagayan Valley Region, na kung saan nga po kung mas inaasahan natin na kung ito ay dumaan sa may coastal water, ay posible pa nga ito mag-enhance dahil sa nasa karagatan pa ito. So
Pag nag-enhance po yan, so possible pong lumakas pa ang hangin yan na magdudulot ng mga localized thunderstorm na magdudulot ng malakas na ulan at pagtaas ng alon ng ating karagatan. So maging alerto lang po tayo dito sa nabanggit na lugar. So sa mga nalalabing bahagi ng seaboard or coastal water ay inaasahan natin na moderate to rough sea condition. So may mga inaasahan pa rin tayo mataas na pag-alon dito sa may northern portion of Babuyang Group of Islands dahil po sa hanging easterlies. So sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay inaasahan natin na light to moderate. So magiging maganda pa rin ang ating pag-alon dito sa mga nabanggit na lugar. At dito sa area ng Visayas. So sa silangang bahagi ng Visayas, light to moderate, at dito may silangan bahagi ng Mindanao. So sa mga nabanggit na lugar ay malaya pa rin mga paglalagay natin mga kababayan mga isda. Ito yan nga po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagi ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules. At para sa mga panibagong updates na aming ilalabas, mag-like and subscribe at huwag kalimutang mag-share upang sa akin marami po tayong maabiso ng mga kababayan at upang makapaghanda ng maaga. So, God bless us all guys. Thank you and bye for now guys.